Hey guys! So welcome to my YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, and share guys. So for today's video guys, we'll talk about po kung paano po natin apply as mag-retired po tayo. So 60 years old na po ba kayo at nag-retired na po tayo? So meron tayong may SS account. So i-login natin siya guys. So nakapasok na tayo sa ito yung account natin sa SSS. So i-click natin yung services and yung disbursement natin dito guys is na-register na. So kahit anong bangko po, pwede i-register natin. And click nyo po guys, meron ako dyan na tutorial. So eto, so click natin, so meron na siyang naka-register na disbursement account. So yung gagawin natin is mag-apply tayo doon sa benefits. So i-click natin doon sa benefits. So nandito yung lahat ng services ng SSS. So i-click lang natin siya guys ha. So, click natin yung loans. O, hindi naman tayo naglo-loan. So, sa benefits tayo, mag-a-apply po tayo ng retirement benefit. So, dito, makikita mo lahat ng inyo pong, yung old company nyo po. So, dito nyo nakikita. So, wag nyo pong mag-alala kung pag-check din nyo. Ito yung date of separation. Kailan kayo last na nag-retire sa inyong company. So, sa voluntary naman, so ilagay nyo lang dito kung kailan kayo naglalas na mag-contribute. So, example dito, March 31, 2023. So, ito yung final ko to last year. At alam nyo guys, na-accept ito mga April 15. So, madali lang siya. I-click nyo po yung next proceed. And then, after proceed, so nakikita natin may mga information tayo doon sa ating employer ditong area. So, click lang natin yan. So, nakikita natin. So, may mga apply retirement claim. So, pag nakita mo dito sa baba, yung mga information mo is tama na, doon nyo po i-click yung proceed. Pero pag nakikita nyo na magka-problema siya based dito sa employee name, hindi nyo makita yung inyo pong mga employer, sayang naman. So, pero ito, okay na ito. So, i-click natin ito na proceed. Kasi na-reflect naman yung lahat ng employer natin. Minsan kasi may employer tayo na hindi nagre-revit. So, pwede tayo makig-coordinate doon. So, i-transfer natin. And then, proceed. So, pag walang problema, proceed. So, ito yun. Dito, makikita mo if 13, yung file ka nito, pero matatanggap mo 2 years or yung 18 months. Pero kung gusto mo matanggap agad-agad, pwede mo yes, pwede mo no. So, depende mo na sa inyo. Tapos, claim nyo po. Then, retirement. So, ilagay nyo no. Hindi mo na mag-ano dito. So, wala kang independent na, wala na kayong independent. So, i-click nyo yun, no. Absent, advance, no. Ito. So, mag-advance tayo sa inyong retirement. So, yun yung makukuha mo. Like, kung magkano yung inyong contribution, yun ma-reflect. So, ito. Approximate, dito mo makikita yung monthly mo. Okay, so merong dagdag na 1,000 ngayon. So, yung 1,000 plus yung inyong monthly. So, usually, so after 18 months, mag-receive na as retirement yung, so 10,000 na yung marireceive niya every month. So, makukuha din niya yon doon sa kanyang ATM na disbursement. So, baka sakali click niya yung EUV. Alam nyo guys, yung kiniklik ko dito is only the Pag-ibig loyalty card. So guys, meron din ako dyan na tutorial. So, proceed natin. Kung walang problema na yan, click proceed. Okay. So, continue tayo doon. Check on my other videos din guys. Meron tayong disbursement account enrollment using Pag-ibig loyalty card po. So, confirm and then yan, nare-receive na. So, final ko expected April 10. So, nare-receive niya ito 50 nata. Yun. So, yan guys. So, pag gusto niyo ganitong mga videos, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. So, makikita din yung inyo pong death or retirement. So, yan na. Mag-iintay tayo na i-certify ng employer. So, huwag po kalimutan. Maraming salamat for watching guys. So, huwag kalimutan mag-subscribe guys for more videos. Maraming salamat.